Hello everyone, at welcome back ulit dito sa aking channel. At today's video, meron akong i-share sa inyo na isang upgrade ulit. Ito ay sa unit na na-receive ko kahapon, Dell Inspiron. Yan. Focus natin yung kanyang model number. Ito ay nakalagay Dell P69G. Bago pala tayo mag-proceed sa ating pag-upgrade, shoutout ko muna si Sir Ronin. Sir, dito na yung unit mo. At maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin na siyang gagawa ng iyong laptop. Share ko sa iyo ang video na to para mapanood mo kung paano natin in-upgrade ang iyong unit. Siya nga pala guys, napanood pala ni Sir Ronin yung mga old vlogs ko regarding sa pag-upgrade ng mga unit, lalo-lalo na doon sa mga mababagal ang access time. So ito, nag-decide siya na ipa-upgrade kasi ito rin kanyang problema. Ang kanyang unit ay Intel Core i7. So medyo bago pa tong generation ng kanyang laptop. At syempre Core i7, so dapat mabilis na talaga siya kasi nung chinek ko yung kanyang RAM, meron siyang 8GB of RAM at meron siyang 1TB na SATA drive nung na-check ko yung kanyang BIOS features sa specs ng kanyang makina. Okay, so bago natin i-start yung pag-upgrade, gusto kong i-test, i-run natin yung kanyang old system para ma-compare natin yung before and after ng ma-upgrade, kung gaano kalaki yung pinagbago na speed. Okay, so start na natin. 00 na yung ating stopwatch. Ito yung kanyang power button. Okay, start and power on. Yan, display na siya ng kanyang logo. Running na yung kanyang Windows. Okay, so nasa 22 seconds na. Okay, stop. Okay, so 31.9 bago mag-display ng password menu. Okay, so tandaan natin yan. Check natin pag matapos natin siya ma-upgrade kung gaano kalaki yung pagbabago. Okay? So, power off muna natin to. Okay, so i-remove muna natin yung kanyang charger. Ito palang Dell Inspiron 5379 or P69G. Ito pala yung foldable type ng Dell company. So, ibig sabihin, pwede siyang ma-fold ng 360 degrees. Pwede siyang tablet. Yan. Of course, touchscreen siya. So, kung gusto mo manood ng movies, pwede mo siyang paganyan lang. Okay? Ito yung magandang model sa kanya. Pwede siyang gawing tablet type. Yan. Okay. So, start na natin ang unscrew. So, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 na screws. Okay. So, start na natin siyang i-unscrew. Okay, start natin dito. So guys, wala pala siyang battery na i-remove kasi built-in nasa loob. So pag na-open natin tong back panel, saka pa lang natin makita yung kanyang battery. Hindi na natin i-check yung kanyang BIOS specs. Makikita naman natin sa hardware mamaya pag na-open na natin.
Okay, so na-remove na natin lahat. Now, gamitan natin siya ng ating card para ma-open natin yung kanyang back panel. Okay, so yan. Madali lang naman pala siyang i-open. Okay, yan. So, ito yung kanyang hard disk. Ito yung kanyang battery. Malaki yung kanyang battery. At ito yung kanyang memory, yung kanyang RAM. For safety, remove muna natin or disconnect muna natin yung power source ng battery cable para safe po tayo sa ating pag-upgrade. Okay? Check natin. Actually, naka Windows 10 na siya ngayon pero mabagal yung access. So, meron siyang 8GB. Okay, yan. So, okay na siya. Meron siyang 8GB. Pero gusto pala ni Sir Ronin ay mag-upgrade siya to 16GB. Okay, so mamaya i-upgrade natin yan. Balik muna natin. Ayan. Okay, so i-remove na natin yung kanyang hard disk. Merong 1 and 2 na screws. Un-screw muna natin yan. Okay, so dahan-dahan lang natin i-pull up. Yan. Tapos i-disconnect natin yung kanyang SATA cable connection. Okay, so ito yung kanyang hard disk. Seagate hard disk, Seagate Company. Ito ay 1TB. Yan. Okay. So ito yung i-upgrade natin to SSD drive. Yan. At meron na tayong na-purchase dito na isang SSD. Ito ay Kingston. Yan. 960GB. So very close siya dito sa 1TB. Yan. Okay. So ito yung ipapalit natin at start na natin siya. Tanggalin muna natin yung kanyang bracket. Ito yung kanyang bracket. Meron siyang 4 na screw. Dalawa dito at dalawa dito. Okay, so na-unscrew na natin. Now, unbox na natin tong 960GB. Okay. Kingston 960GB. Okay. So, yung bracket ay ating ilipat dito. Move natin yung hard disk. Okay, yan. So, ito rin yung position niya. Yan. Tapos balik natin yung 4 na screws. Okay, mamaya natin higpitan. Lagay mo muna natin yung 4. Okay. Tight na natin yung screw. Okay, yan. Na-install na natin sa bracket niya. So, balik na natin siya dito sa kanyang motherboard. Okay, connect natin yung kanyang data cable. Yan. Okay. So, balik natin yung dalawang screw dito. Okay. Now, dito tayo sa kanyang memory. Kasi gusto na rin niyang ipa-upgrade to 16GB. So mag-a-add tayo ng isang module na 8GB. Okay, so meron tayo na purchase na dito na memory. Ito ay 8GB. Yan. Okay, DDR4. Same model dito. Ito ay DDR4 din siya. So open natin. So, install na natin dito. Yan. Okay, then push.
Yan. Okay, then i-connect natin yung ating battery cable. At finalize na natin ito. Ibalik na natin yung kanyang back panel. Okay, so balik na natin yung mga screws niya. Okay, so tapos na siya. And then loadan ko lang ng operating system ito at mga standard na applications. And then katapos check na ulit natin yung kanyang performance pag maayos na yung kanyang operating system. Okay? Okay guys, so tapos na natin ma-install ng operating system at naloadan na rin natin siya ng mga basic application na programs. Okay, so now time to check na natin. Gamitan ulit natin siya ng timer para malaman natin kung gaano siya kabilis ngayon compared before nang i-upgrade natin siya. Okay, so start na natin. Ito yung kanyang power button. Power on. Go. Okay, so 9.42. Almost 10 seconds. So, mas mabilis na siya ngayon. Halos doble yung kanyang bilis. Kasi yung start ng ating timer ay pag-start ng power on. Pero kung mag-start tayo ng timer, yung paglabas ng logo niya, yung after mag-initialize yung kanyang BIOS, mas mabilis. Okay, nasa mga 3 seconds lang siguro. Ganun. Okay, so dati kasi maabot siya ng 31.9. So, ang laki ng diferensya. So, ang bilis na niya ngayon compared to sa before natin ma-upgrade yung kanyang system. Okay? Ito palang kanyang old hard disk na 1 terabyte. Ay binilhan din natin ng ito yung enclosure na nabili natin. Yan. So, install natin yung kanyang old hard disk para magiging additional backup drive at meron na siyang additional storage. Okay? So, open natin tong enclosure natin. So, ito palang enclosure na to ay bagong version. Ito yung supported ng 3.1 na USB. So, bagong model siya. At kaya niya mag-support ng hanggang 6 terabyte. Okay, so ito yung kanyang enclosure. Yan, so wala na siyang screw. Clip-on type lang siya. At yung kanyang USB na kasama ay ayan, color blue. Yan. Ito ay version 3 na siya. Ito yung kanyang old hard disk. Yan. So, install natin. Okay. Ayan, ito yung kanyang pin. Hindi rin siya pwedeng mag-upside down kasi hindi naman siya papasok. Ayan, tapos push lang natin. Ayan, ganyan lang siya. And then, para hindi siya mag-shake sa loob, lagyan natin siya ng spacer to. Yung foam. Pwede rin namang wala. Pero ito kasi medyo manipis yung hard disk kaya lagyan natin siya ng spacer para hindi siya mag-shake sa loob pag nagamit. Okay? Tapos close lang natin na ganyan. Yan. Tapos lock natin. Pa-slide lang. Yan. Push natin. Yan. Okay na siya. Nag-lock na siya. So hindi siya nag-shake kasi meron tayong spacer na
nilagay. Yan. So okay siya. So testing na natin kung 100% siya na working. So yung kanyang cable ay Type-C na rin yan. So bago talaga siya model yan. Type-C. Dito rin Type-C. And insert natin siya sa isang empty slots na USB port. Okay, so detected na agad yung kanyang hard disk. Yan. Yan po makita natin dito sa kanyang drive C. Yan. Ito yung master drive natin kanina na 980 GB na SSD. At ito yung kanyang USB drive ngayon. So automatic, nabasa kaagad niya yung kanyang hard drive. Okay, so working good siya. 100% compatible siya. Okay, so i-check na natin. Okay. Now, check natin yung mga in-install natin. Yung mga accessories niya na-check ko na, maliban lang dun sa kanyang battery, medyo mabilis na maglobat yung kanyang battery. Nakausap ko na si Sir Ronin at i-order doon namin yung kanyang battery replacement. Kasi mabilis siya maglobat. Pero yung iba, lahat working good, Wi-Fi, touchpad, yung kanyang touchscreen, yan, working good na. So, lahat okay siya. Na-test ko na siya kanina nung habang nag-install ako ng operating system. Then, check natin yung kanyang hard disk na in-install natin. Okay. Yan. So, ayan. Nakikita natin dito, 960 GB. Ito yung SSD na in-install natin. Yan. Kingston 960 GB. Okay, working good na siya. Yan, ginawa ko lang siyang isang partition. Yan, naka-drive C. Para pag kinabit niya itong kanyang old hard drive as in external, ay madali niyang ma-distinguish kung ano yung master sa slaves. Okay. So, punta tayo sa kanyang system. Check lang natin yung kanyang system RAM. Okay. So, dati ay 8 GB. Ngayon ay 16 GB na siya. Ayan. So, double the capacity na yung kanyang memory. So, malaki na talaga yung kanyang memory. Check natin yung kanyang processor. Intel Core i7 8550U running at 1.8 GHz. Okay. So, okay siya. Mabilis na siya. And then, yung kanyang operating system in-install natin ay Windows 10 Pro na 64-bit Windows. Okay. So far, so good. Yung kanyang camera din, tinest natin. Okay naman. Malinaw din. Yan. At updated na yung kanyang Windows. So, Sir Ronin, ready na itong laptop mo. Maliban lang dito sa battery, medyo mabilis na maglobat. Ay, order na natin yan. At ready to use na. At mas mabilis na siya compared before na hindi pa natin siya na-upgrade. Doon sa mga gusto mag-upgrade ng ganitong model na Dell Inspiron, sundan nyo lang ang video na to. At makakatulong sa inyo kahit kayo lang mag-upgrade sa sarili nyo, hindi nyo na kailangan ng technician, ay makukuha nyo kung paano nyo i-upgrade yung iyong unit. At abangan nyo ang part 2 para sa replacement ng kanyang battery. Thank you very much, Mr. Ronin. At maraming salamat din sa aking mga supporters at subscribers. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, hit nyo lang ang like button at mag-subscribe sa aking channel. Thank you very much for watching and see you on my next video. Bye-bye.